Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali o magandang gabi sa ating mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na nakikinig po sa ating podcast, kapatid na Jeriel. Magandang gabi at magandang hapon, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ating gagawing pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay Examining Scriptures. Bago tayo magpatuloy, kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, tayo po ay mananalangin muna. Panginoon po namin Diyos, salamat po muli sa amin po na tinanggap na mga pagliligtas mo, pag-iingat mo po sa araw-araw na nagdaan sa aming buhay. Dumaraan kami sa pagsubok at iba't ibang kalamidad pero hindi mo kami pinababayaan. Salamat po sa buhay at lakas na magpahanggang ngayon ay taglay po ng bawat isa sa amin. Magamit namin ito para kay aming pagsilbihan sa parang ituro ang iyong mga salita na nakasulat sa Biblia. Nawa po, wag ituring ito ng iba na ito po ay pag-atake sa kanila, kundi ito po ay paghahayag ng iyong mga salita sapagkat ang ibig namin masunod ang tama at hindi mali. Ang aming pong hinihiling sa ipapatawad din sa aming mga pagkakasala at naway patuloy mo kaming iugnay sa espiritu, sa pag-iisip na taglay na iyong bugtong na anak, pag-iisip ng pagiging masunurin sa iyong mga kalooban. Maasa kami na dininig mo kami, pinatawad sa kasalanan sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Jeriel, Pwede po, mayroon at yata tayong binabati nga babatiin. po pala na, kapatid na Erning, binabati nga po pala natin yung ating mga kaibigan na at mga kakilala at yung mga sumusubaybay din sa programa nating hindi naman natin kasama sa pananampalataya, pero mga Katoliko, no? Yung mga Katoliko, congratulations sa inyo, meron na kayong bagong papa, di ba? Yan. Na for the first time in history, kapatid na Erning, sabi nga, kung ang Katolisismo ay 2,000 years old na yata, yun ang sinasabi sa Wikipedia, no? 2,000 years. Mm. For, sabi nga, the first time in 2,000 years, an American, sabi nga, bagay, ang Amerika po, ka-earning, 250 plus something years pa lang di ba? Yeah. Ang bansa Pero first time in the history of of Catholicism, nagkaroon ng Amerikanong ah, Papa. Congratulations doon sa Papa. Ano po? At Ah, mga muntik leader ng iba't ibang reliyon, bumabati kami sa inyo. Una, ang pinag-uusapan natin is Scripture. Kaya nga tayo nag-e-examine sa Scripture. Meron kayong paliwanag tungkol sa Scripture. Meron din kaming pagkakaintindi tungkol sa Scripture. Bayaan natin ang mga tagapakinig ang sumiyasat kung ano ang gusto nilang sampalatayanan. Alin ba ang may sense? Yung bang sinasabi ng Katoliko, sinasabi ng Protestante, sinasabi ng Saksi ni Jehovah, sinasabi ng Iglesia ni Chairman, di ba? O Iglesia ni Kristong dati nating kasama, yun ang pangalan kasi natin dati, kapatid na Erning oh, Iglesia tayo ni Cristo. Oo, kaya lang, sabi ng Diyos, hindi naman yan ang sa kaligtasan Di ba? Kaya sabi niya, I will rename you. Ayan, sabi ng Diyos sa Isaiah, I will rename you. Bakit kailangan i-rename yung the daughter of Zion? Because what we have adopted for a long period of time, almost 100 years, I think more than 100 More years, than that. More than ah, 100 years. we adopted a name that is not for salvation. Hindi nga yung pangalan ng tagapagligtas ang inadapt natin Yung pamagat o yung titulong binigay sa kanya. Yung pagiging Kristo. Christ. Kristo. Isipin mo, doon tayo tinawag. Sabi ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas, kundi yung pangalang ibinigay mo sa akin, ang sabi ng Kristo. Ano po ba yung pangalan ng Diyos? Yahuwah. Yahuwah. Ano pangalan niya? Yahusha. Yahushua. So sa pangalang Yahusha, naroon ang kaligtasan. Yan ang aming pananampalataya. Bakit ayaw niyo Ngayon, siya tawaging Jesus? mhm. Natin. Bakit siya tawagin Jesus? Bakit mo siya tinatawag na Jesus? Hindi naman siya Meksikano, hindi naman siya Latino, hindi naman siya from Spain. From Israel siya. Dapat Israeli name. Di ba? Nonsense alam niyo kung sino nag-introduce niyan Ayun, yung Iglesia Katolika. Ayun, nag-introduce ng pangalan na yun Kapag Mhm. noong mula kay Pablo, pinakilala niya dun sa mga Grego
Ang ginawa ng Grego, pinangalanan. Analis yung Yahusya, ginawang Jesus. Jesus, yeah. S-U-S. Jesus. Oh, dahil ang ibig sabihin, anak ng Diyos nila o anak ng Diyos. Anak ni Jesus. Ayun. Kaya yun ang ipinangalan. O ito ngayon, si Constantino, nagkatoliko, nagkristyano kuno, di ba? Mhm. Introduce na yung Hota. Yung letter J. Hota. Yung letter J. Alisin na yung Okay. gawing J. Jesus. Pinangalanan ng Katoliko, kapatid na Ernie. Anak. Aha. O yun ngayon na nakilala ng marami. Pati protestante, yun na rin ang tawag. Pero ngayon, kasi lumago na ang kaalaman, sabay gusto ng Diyos, ibalik niyo yung pangalan binigay ko sa anak ko. Di ba? Dapat pinapalitan niyo. Oh, hindi niyo ikaliligtas yan. Oh, di ba? Kapatid na. Kapatid na Jeriel, binati natin ang ating mga kaibigang Katoliko at dapat Mhm, lang naman marami tayong kamag-anak na Katoliko, no? mhm. At ang kanilang pagkilala sa Papa ay gano'n na lamang. Yeah. Pero wala pa ako nabalitaang, ewan ko lang, kung mayroon na naging Papa na kalahi ng Kristo. Wala Wala pa ako. kaya? Wala kaya ang Ewan gano'n? ko. Wala pa akong alam. May cardinal ba sa Israel? Ha? Wala Eh, akong kasi sa alam. cardinal kinukuha yan eh. Ewan ko kung meron silang cardinal sa Israel o kung meron ba. Hindi ko alam. Wala pa akong alam na siguro naigugugil naman yan eh. Di tanongin natin si Brother Gu, di ba? Oh, Si Brother Google. itanong Uh, nga natin kung mayroong natin. Israelita na Diba? Yan. naging papa o kardinal ba o Pope from Israel. Ito, sagot niya. While there isn't a current or recent pope who is explicitly from Israel. Ay, wala, wala. wala Wala. pa. Kaya, sagot Ngayon, na ito. Wala. kapatid na Jeriel, ano ba ang kini-claim ng ating mga kaibigang mga papa? Sila daw ang Vicaris Filidae, kapalit o kahalili ng anak ng Diyos, di po ba? Alam mo, binatikos siya ng maraming religion eh. Kasi Mhm. binasa mo yung Vicarius Filii, pag Yeah, compute mo, yun yung 666 eh. Binulgar yan ng isang Adventist na yung Adventist pastor na yun na babae na nagngangalang Ellen G. White. si Ellen G. White, siya ang kumuwenta niyan, which is sapul na sapul eh. Kaya Oo, yung tsara na yun, hindi na sinusuot ng Papa. oo, Hindi. iniiwasan na, eh. Pero pananampalataya nila, ah, sabi nga, the vicar of the Son of God, kahalili ng anak ng Diyos. Pumalili sa anak ng Diyos. Pero ang unang Papa, ayon sa kanila, ay si Pedro. Oh, di ba? Ngayon si Pedro Anya, unang papa, pagkatapos noon, yun ang mga sumunod na papa. Nagkaroon pa nga ng papang dalawa eh, na nabahagi yung Oo, Katolisismo. na naka Nagkaroon pa ng papa na babae. O, di ba? oo, Sa mythology daw yun, sabi ng mga Katoliko. Merong myth na ang pangalan niya si Pope John. Pero si Joan siya, Joan. Joan. Itinuro niya ang pagkakanyang pagkababae, noong siya ay nahalal na, tsaka niya binulgar na siya pala'y babae. So merong ganyang history. Isipin mo, 2,000 years history yan, kapatid na Erning. Yeah. Kaya ito At ngayon, saka history na naman. sa Oh. kapatid na Jeriel, totoo kaya na ang unang papa ay si Pedro ayon sa Biblia? Una, Namatay si nakarating pa si Pedro. Pedro yun ang una natin tanong, si Pedro ba nakarating sa Roma? Yun ang unang tanong. Oo, itanong natin kay Google kaya. Ano kaya? Itanong natin kay Google. Siyempre sasagot si Google, the first pope. Yeah. Pagka sinabi natin, first pope, di ba? Kaya, pag tinanong mo, the first pope, nagsisearch siya. Saint Peter. Oh, ayun ang sagot niya. Si Saint Peter. Naging pa. Si Google yan. Ngayon, si Google, maraming tama, marami ding mali. Di ba? Yeah, Di na, sabi nga, hindi naman lahat ng sasabihin ni Google, paniniwalaan natin. Pero, tama. Kaya wala pa gagamitin natin yung ating isip at saka yung ating, sabi nga, yung ating common sense. logika. Hmm. Natin. Ngayon, si Apostol Pedro, kasi nga, yun daw ang pinagbigyan ng susi. Mababasa mo sa Biblia at kung Hmm. ano-ano ng mga kwento na lumitaw na pinaniwalaan ng tao, naging pananampalataya ng mga tao. Kung yan ang pananampalataya ng tao, yung si Pedro ang unang papa, yun na yung totoo sa kanila.
Yeah. hindi natin pinaniniwalaan yun. Kaya, pero alam nyo, kapatid na Erning, merong yung iglesia, nung kasama pa natin yung mga humiwalay na sa iglesia Mhm. na kay Yahusya, yung talagang kay Yahusya, yung hinulaan sa Yeah. malayong silangan. Nung tumalikod na yung mga taga-malayong silangan at sumama na doon sa kanilang pinuno, alam natin, ang doktrina natin doon, hindi si Pedro ang unang papa. Hindi si Oo, Pedro yeah. ang unang tagapamalang pangkalahatan. Si Santiago daw. Si Santiago daw. Oh, yeah. Si Santiago. Eh, Pagkatapos si Santiago, ayun na si Capelix Manalo daw. Pagkatapos natalikod na. Tapos ang supumalit na si Capelix. Supumalit na si kapatid na Eranio. At yung ngayon, at papalit na yung apo sa tuhod. Yan ang mangyayari, kapatid na Erning. Di ba? ngayon. Oo. Oh. Ngayon, So, ito. tulad din ng Katoliko, di ba? Oh, Merong pattern, kunin sa mga pattern. apostol. Oo. Pattern sa Katoliko sapagkat yung Vicarius Filii Dei ay ibig sabihin ni kahalili ng anak ng Diyos, makatwid Mhm. siya daw ang Kristo, ay yung salitang tagapamahalang pangkalahatan, yun ay titulo na ibinigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak ayon sa Mateo 28:18, di ba? Sa Yes. makatwid walang pinag-iba sila. Pare-pareho nga lang. Pero ang Tama. ang unang tipi o tagapamahalang pangkalahatan sa iglesia na humiwalay sa pagsunod sa aral ng Diyos, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Mhm. Chairman. Yeah. Si Apostol Santiago. Sabi Dito naman nila, sa oo. Si Katolisismo Apostol ay si Santiago daw. Pedro. Yeah. Oo, daw Opo. 'yon, daw. Daw. Oo, daw. Kasi ba't natin nasasabi yan? Yan ho itinuturo namin nung ministro pa kami dyan eh. Oo, hindi na tayo Kasama yan nagtanong. sa pananampalataya. That's a fact. Hindi ho yan. Hindi ho yan chismis, hindi yan paninira. Yan ang pananampalataya namin noon, pero ngayon hindi na. Kasi walang kapalit ang Kristo. Ang sasabihin pa sa atin, "Oy, hindi naman namin pinapalitan ng Kristo ah." Di alisin mo yung pangalan na yung titulong tagapamahalang Oo, pangkalahatan. alisin mo 'yan. Alisin mo yan. Maniniwala ako. Kaya hindi ka namin tatawaging tagamalang pangkalahatan. Kaya tinatawag ka namin ngayon, chairman ka na lang. Chairman, pareho rin yan eh. Ikaw ang nangunguna eh, di ba? Pero yung tagapamalang pangkalahatan, titulo para sa Kristo. Titulo ni Yahusya yon. Sapagkat sabi niya doon sa Mateo 28:18, nung lumapit siya sa kanyang mga alagad, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa binigay sa akin. Oh, kaya binigay sa kanya ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Ano sa iglesia, di ba? Siya ang tagapamahalang pangkalahatan. Kalahatan. Okay. Oh, yung Papa, sabi niya, kahalili siya ng anak ng Diyos. So, kinongratulate ka namin. Pero yung pananampalatayang yun, hindi namin natatanggap. Una, ang Kristo, kapatid na Erning, pwede bang palitan? Hindi pwede. Ang kanyang pagkasaserdote ay magpakailanman at hindi siya palitan. Hindi pwede Yeah, palitan. hindi Siyang pwede. nakaraan, ngayon at siya din sa darating na panahon. Yan, Walang nakasulat yan. walang Pwede pwedeng nyo palit. i-google yung mga talatang yan. You can just say, Nasa Google. Bible po 'yan. Nasa Nasa Biblia. Biblia. Hindi Mhm. niyo pwedeng palitan ng Kristo. Yeah. Kaya wala siyang kahalili. So, sabi, hindi, representante. Hindi, ang sabi niyo, kahalili ng anak ng Diyos eh. Vicar of the Son of God eh. Di ba? Pag sinabing kahalili, pinalitan. Oh, Oo, tama. At pwedeng saka sana, ang sinabi nila, representative of the Son of God. sana ambassador o Oh, the representative. ambassador of the Son of God. Pwede Ngayon, yun. kapatid na Jeriel, ating pakinggan ang teksto noong si chairman na nagsasabing siya daw ang tagapamahalang pangkalahatan at Sige na. ating ihambing sa pagtuturo ng Kristo. Let Sige. us play the first video, please. Yan. Manonood tayo kasi ito dapat suriin natin yung mga tinuturo ng iba't Yeah, ibang examining scriptures kasama yan dyan. examining scriptures is also examining religious organizations na rin. Di ba? Kapatid na Erning? Tama. Kasi inaakit ang mga taong umanib sa kanila. Ito, pakinggan natin siya. Gusto namin kayong maligtas. Kaya namin kayo ipinagmamalasakit. Ayaw namin na pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi tatawagin ang pangalan niyo doon sa mga mapapalad na magtatamo ng bayang banal. Pero alam natin, para tayo makarating doon, kailangan tayong makapagtaguyod
Pagka mayroong mga pagsubok, kailangan tayong makapagtaguyod. Pagka mayroong mga suliranin, kailangan tayong makarating sa hangganan kahit na ano pang kahadlangan na ating nasasagupa. Pero paano natin magagawa yan? Mahina tayo, hindi natin kaya. Tandaan natin ang itinuturo ng Biblia sa Panginoong Diyos, doon sa Kanya. Doon tayo lalapit, doon tayo tatawag. Pero kinakailangang taglayong tapat na pananampalataya para niya dinggin at sagutin ang ating mga panalangin sa Kanya. Mahal ko kayo, mga kapatid. Kaya kahit na kami ay masuong sa panganib, ginagawa namin yun. Gusto naming marating ang lahat ng mga kapatid saan man po sila makarating. Sapagkat ang hangarin namin, yung kaligtasan, maiabot sa kanila, yung pangako ng Diyos ay makarating sa kanila at sila'y makapanatiling matatag at matibay sa kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Okay. Yun. May music pa no? Music pa, no? Alam niyo, kapatid Erning, yung sinasabi niya ay parang summation, no? Parang, sabi nga, nagbabayubay siya, nang aakit siya. Magaganda naman yung sinasabi niya. Pero, pag inisip pong mabuti, yung mga namumutawi sa bibig noong, ano na yun, ano sabi niya kanina? Una, ang napuna ko doon, yung tatawagin, ayaw namin na hindi kayo makasama na tatawagin ang inyong mga pangalan. Una, wala naman tayong mababasang ganun na ang mga maliligtas. Roll call, para may roll call. May roll call. Ano? Pagkatapos, ang pangalawa, yung sinabi niya sa kanyang summation o sa kanyang bayubay na mahal ko kayo, mga kapatid. Ang tanong, ano sa mga kapatid ang mahal niya? At saka sabi, gusto kong madalaw ang lahat ng kapatid. Na, sa Pilipinas nga lang, hindi niya madalaw yung liblib na lugar na... Hindi. And then, nakapagdalaw din yan, nung nakadistino ako doon sa Capitol, doon sa Eskinita doon, nung hindi pa siya taga-pangkalahatan. Di ba? Nagdalaw siya doon. Ibig sabihin, marami siyang sinasabi na mahal ko kayo, nasusuong kami sa panganib. Una, kailan ka nasuong sa panganib? Ayan ang tanong. Yeah. Ayan ang tanong. Isang katutak na bodyguard yan paano ka masusuong sa panganib? Yun lang bahay niya di ba? Fortress Yeah. Meron ng, sabi nga, pag pumasok ka sa gate, merong mga camera, merong security, merong pang-aso. Tapos pasta ka lang doon sa central. Kakamay ka lang sa kanya. Daming bodyguard. Daming bodyguard yan. Kailan siya sumuong sa panganib? Yung mga ministro. Kami, tayo. Pero siya, hindi. Dapat ang sinabi niya doon, brother, sinusuko ko yung mga ministro para sumuong sa panganib. Hindi ka kasali. Hindi siya kasali. Hindi ka naman kasali doon Ang sumusuong sa panganib, yung, diyan ko hinahangaan yung muntik ng maging papa na Pilipino. Si Tagle. Oo, si Tagle. Yan, makikita mo, nando sa mga iskinita. Pero ano na siya noon? Cardinal. Archbishop of Manila. Pumupunta sa mga estero. Pinupuntahan yung mga... kailan ginawa yan? Noong tinatawag na... Pasensya ka na, brad, kasi ang ganda ng sinasabi mo. Kaya na, puro ngawa Wala namang gawa. Di ba? Yeah. Mahal mo ang iglesia. Dalawin mo. Alam mo ba, pag dumalaw ka sa isang squatters area, pumasok ka sa isang bahay ng kapatid doon, brother, at kumain kang kasama nila, napakalaking biyaya sa kanila noon. Try it. Ayan, di ba? Subukan mo. Gusto mo, video mo pa, padalabas mo rito para makita namin. Papalakpak kami ni kapatid ni Erning. Yeah, totoo yun. Yeah. At saka lahat naman tayo mamamatay, di ba? At darating ang panahon, whether we like it or not. Pero ang sabi nila, may sabi doon na napakinggan ko sa sabi niya, isang hakbang na lang, sabi niya.
ay darating na ang Kristo. May teksto silang gano'n sa pagsambi. Kung isang hakbang na lang pala, ba't ka naghanda ng katulong na kasunod mo na Hindi lang, gano'n, ito pa yan eh. Ito Oh. pa yan. Yung sinabi niya kanina Hmm. na sa paghuhukom ang kaligtasan, yan ang dapat niyong suriin. Isa pa rin yun. Kaligtasan niyo pala sa paghuhukom. Alam niyo po, yan ang leksyon namin bukas. Hmm. Sa Sabado at sa Linggo. Yeah. Ha? Ano ba yung paghuhukom? Kailan ba yun? Oh, ayan. Kasama ba kayo? Oh, ayan. Mga tanong na yan eh. Di ba? Kasi sa paghuhukom ang kaligtasan. Kaya yan po, kapatid na Erning, ang hindi ko na tinatanggap ngayon. Ayoko maligtas sa paghuhukom. Gusto ko maligtas ako dun sa araw ng rapture, yung unang pagkabuhay. Dun ko gusto, ang kaligtasan ko, doon ko gusto. Ayoko dun sa paghuhukom. Magbabaka sakali ka pa dun eh. Di ba? Delikado tayo ron. Sabi namin ito, hindi maintindihan ito ng ibang mga dating iglesia eh. Yung dating kay Yahusha na umalis na. Ha? Yan ang aming pananampalataya eh. Kayo ho yung umalis. Kasi yun na nasa hula eh. Ang natira doon sa iglesia na anak na babae ng Sion, napakakaunti. Yun ang Iniwan, nanatili. yung nanatili ko konti, napakakaunti yung natira eh. No? Napakakaunti yung nalabi. Eh yung marami, sumunod nga doon sa pinuno eh. Yan ang nangyari. Kaya kita nyo, napakaganda niyang magano eh. Pag tinignan, pinakikita pa yung mga mukha ng mga tao eh, na nakikinig. Na Oo. kung ikaw eh, hindi galing dyan sa loob na yan, you could easily be lured. Di ba? Yeah. Uy, naku, mukhang maganda doon ah. Uy, ang Ganda. sarap. Pero alam nyo, yung pinuno na yun, hindi ho nagpupunta yun doon sa mga kapatid. Pupunta yun doon sa kapilya. No? Katulad niya, pupunta sa Amerika, doon sa kapilya. Minsan nga, huli pa eh. Oo. Alam niyo yan, nangyari po yan diyan po sa Arkansas. No? Diyan sa Arkansas, mananalangin na yung mga may tungkulin, pinigil noong dating tagabasa niya na tiniwalag na rin ngayon. Yung tagasigaw ng ama, ama, ama. Oo. Pinatigil, mananalangin na yung mga may tungkulin. Isipin mo, mananalangin na sa Diyos, tutupad na. Pwedeng patigilin kasi wala pa yan. Yan taong yan na nagsasalita. Okay. Huli, brother. Huli. Kaya, ang Diyos na, no? Nandun na ang Diyos eh. Yeah. Di ba? Pero, siya wala pa. So, pinatigil. Ewan ko kung ano naging damdamin ng Panginoon Diyos doon sa mga ganong klaseng sitwasyon. Marami kayong nakadalo dyan, yung mga nakikinig dito na taga rin sa Texas. Kasi yan ang district natin eh, di ba? Yan. Meron ba sa inyong pumuna? Ha? Huli. Nandun na tayo, madaling araw, nag-drive na tayo, nandun na tayo. Naka-aeroplano pa yan, pero huli. Huli pa. Di ba? Na-delay, baka na-delay. Anyway, doon sa kanyang sinabi na yon, kung ating ikukumpara sa Panginoong Yahusha, sapagkat ang Panginoong Yahusha ang pinaka-pattern eh, di ba? Magkaroon kayo ng isipang taglay ng Panginoong Yahusha, sabi ng Apostol Pablo eh. Ang Panginoong Yahusha, mahilig ba siya sa kapurihan na galing sa tao? Yung siya papurihan, siya ay itanghal. Mahilig ba ang Kristo ron? Yung bago natin, yung video na pinanood natin, diyan pa lang itinatanghal niya yung sarili niya. Ano katunayan? Kahit masuong kami sa panganib. Naku, yun pa. Magamang hindi totoong nasusuong siya sa panganib, di ba? Yeah. Hindi naman totoo yun eh, na nasusuong siya sa panganib eh. Yung ibang mga ministro, kami, nung tayo ministro, brother. Tayo noon, nandiyan po tayo. Tumatawid tayo ako sa bundok, Brad. Naglalakad ako ng ilang kilometro. Papunta doon. Ako'y nakadestino sa Mindoro. Doon ako nakadestino sa Pungaw. Naglalakad ako. Madaling araw, nag-iisa ako. May NPA pa ron. Yun ang totoong nasuong sa panganib ang buhay. Kami, tayo. Nung nandun pa tayo. Ako, brother, mangangasiwa ako sa Baguio. Nung lumindol nun, bumagyo. May bagyo, may landslide. Hindi ako makadaan. Kasama ko pa yung kapatid ko na nandiyan sa Manila, na iglesia pa rin ngayon. Sabi ko, dito ka lang sa sasakyan. Maglalakad na ako para tumawid doon sa ano. Alam mo, brother, yung landslide siguro mga 10 feet, no? Akit ka doon, may mga puno eh. Nalaglag ako doon sa pagitan ng mga sanga-sanong ng puno. Buti na lang, mayroong sanga na yung dalawang ko, sumalaklak doon.
Kung hindi, nabaon ako doon sa mga 10 feet na putek. Nako kapatid, naalaala ko tuloy yung sinabi niyong yan, na bumagsak ka doon sa mga putik. Ah, Meron ito, patay na itong tagapamahalang ito ng distrito, no? Na mhm, siya ay pumunta doon sa isang lokal na luma na. mhm, Bali ba, siya ay nakapamaywang pa siguro, naglalakad-lakad. Alam mo Brad, napadaan siya doon sa malambot na bahagi ng lumang kapilya. mhm. Alam mo kung saan siya pumatak? Saan? Yung dating kubeta. Hindi naman sa pag-ano, Brad. Nangyari ito sa Mindoro Oriental, Brad. Talagang ang kapatid ay talagang nahulog doon sa dating kubeta. Ibig lang sabihin, yun ang talagang nasa panganib eh. Ako, muntik na ako mahulog doon sa paglalakad sa tabi ng bundok. Ang babagsakan mo, matutulis na bato, Brad. Bit-bit ko yung aking plastic na bag na nandoon yung aking Amerikana para lang makapangasiwa. Dadaan ka doon sa mga matalahib na lugar na Mhm. walang tanglaw kundi yung bituin lang at saka buwan, at Yeah. saka nakakatakot na lugar. Yun ang talagang naranasan natin na tayo nasuong talaga sa panganib. Pero Yeah. si brother, gwardyado yan eh. Yeah. Hindi, kaya Malabo yan. Kaya ang kung magte-teksto sana, yung damdamin, ano? Pag yung sasabihin mo sa tao, hindi yung propaganda, yeah, hindi yung sabi nga para mapuri ka, di yeah. ba? Nasuong ka sa panganib. Una, wala Ngayon, nang kapatid kasi na Jeriel, puntahan natin ito. Ang Panginoong Yahushua ba ay mahilig na siya ay papurihan? Pero bago natin basahin ito, let us show them the other video, please. ayan, meron pang video. Ito, pakinggan nito to. Papanoorin nyo. Salamat sa mga video ito. Ayan. Ang pinakamamahal na tagapagugnay sa kapisanang pangsambahayan, kapatid na Angelo Eranio B. Manalo, kami po na mga ministro at mga manggagawa, kasama po ang mga mitungkulin sa distrito ng Sentral, ay buong kagalakang bumabati po sa pagsapit ng inyong kaarawan. Dalangin po namin na kayo po ay mamalaging malakas na katuwang ng ating tagapamahalang pangkalahatan sa pagsinop sa buong iglesia at pagpapatibay sa pananampalataya ng lahat ng mga kapatid. Okay. Ayan. Ang napuna ko doon, kapatid Alam na mo, kapatid Jeriel, Erwin, kung babatiin ka yes, ng happy birthday, wala namang masama eh. Di ba? walang Pero masama. kung papupurihan ka pa na pinakamalakas ka, totoo bang pinakamalakas kang katuwang? Ano ba talaga ang itinutuwang mo? Pag nandun ka sa opisina mo, ano ang nakikitang ginagawa mo ron? Kung may opisina ka, una naka-aircon. Di ba? Air Mhm. condition. Ang malakas na katuwang, yung naglalakad sa bukid. Yeah, Yung mga ministro, yan ang malalakas na katuwang. Pero siya, yung pinakamalakas na katuwang, papuri yan, kapatid na Erning. Hindi na yan mhm, cheating. No? Papuri na yan pinupuri na nila. Pinakamalakas pong katuwang ng pamamahala sa pagsinop sa iglesia. naku, Una, ano ginagawa ng mga ministro kung ikaw lang ang sumisinop? Di ba? yun na, Una, nawala na yung mga nagdadalo ka ba? ministro. O yan. Ibig sabihin, meron po ba tayong laban purihin, batiin yung birthday, kapatid na Erning? Walang masama doon na Wala batiin ang my naman. birthday. Pero yung sabihin ninyo sa kapulungan ng tao at itanim ninyo sa mga mananampalataya, yung mga kasama nyo, no? Na mga miyembro ninyo, na siya yung totoo. Kasi paniniwalaan ka, brother eh. Paniniwalaan yun ng mga miyembro. Paniniwalaan ka siya yung pinakamalakas eh. Pero ang totoo, ang pinakamalakas na katulong ng pamamahala para sa akin, ha? Hindi siya, kundi lahat ng tumutukoy, lahat ng gumagawa sa bukirin ng Diyos. Nandiyan yung mga may tungkulin, diakonot, diakonesa, mga Mhm. katiwala. Yan po nagsisinop sa iglesia. Yung mga dumadalaw. Pag may sakit, pag nasa ospital kayo, dinalaw ba kayo niya? Yung Hindi. best friend niya, dadalawin niya, brother. Best friend niya, dadalawin niya.
At Mag-best friend. pati nga yung mga kaibigan nila, yun ang pupuntahan nila. May bulaklak. Ikaw, bulaklak na lang. Kung hindi ka kilala, kahit bulaklak, wala na. Wala ka nun. Yeah. Di At ba? saka yung ano, yung pasimulang salita, pangungusap, noong nagsalitang leader na itong ministrong ito na pinaka spokesperson nitong mga nasa likuran niya. Pinakamamahal. Oh, naku. Eh di hindi mo na pala Pina, pinakamahal ang Kristo. sinasabi ba nila sa Kristo yon? Hindi. Hindi. Kasi pag sinabi mong pinakamamahal, kaya mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo sa tao. Una, Pambobola na pupuntahin eh. kayo ng mga Bereano. Kukwestiyonin namin kayo. Bakit? Kasi kaluluwa yung kinakausap nyo eh. Diba? O, kailangan yung talagang gusto ng Diyos ang makarating sa tao. Eh hindi eh. Kumbaga sa pinupuri nyo yan. Bakit? Kasi papalit doon sa pinuno nyo. Bakit? Kasi yan ang magdidistino sa inyo eh. Yeah, pinapupurihan. Hindi. Huwag na tayo magbulahan, brother. Ha? Kasi kung sino ang pinakamalapit yan eh, yan ang maganda pwesto eh. Oo. Ha? Ngayon, pag maganda na pwesto mo at pwede ka nang gawing propaganda, titirahin ka rin. Wala rin. Anyway, kapatid na Jeriel, gawin natin gaya ng ating napag-usapan na ang pinaka-pattern talaga natin ang Kristo, di ba? Ito Yes. pinupurihan nila eh. Talagang pinararangalan, pinapupurihan Eh nila. kung gawin kaya nila kay sa Kristo yan, ano kaya sabihin ng Kristo? Ito, pakinggan po natin. Ang Kristo ba ay tumatanggap ng papuri galing sa tao? Let us read Let's see the what the verses. Bible teaches. Ito po. Ayan. You search and keep on searching and examining the scriptures because you think that in them you have eternal life. Ayan. Una, ang ating paksa, examining the scriptures, nakasulat sa Biblia. Kaya dapat i-examine natin eh. Yung bang papuri na yun. Kasi walang masama kung nandun kayo lahat, tapos sasabihin nyo, bumabati po kami ng maligayang kaarawan kay kapatid na ganito. Oo. Period. Wala na. Tama na. May God continue to bless you. That's it. Yes. Diba? Walang masama doon. Pero yung meron ka pang pinakamalakas ng katulo. Nako, pinaparangalan nyo na yan. Sino pang iglesia? Praising. Rin na yan, brother. O ito, nagsisearch tayo sa scripture. Bakit? Kasi sinasampalatayan natin na yun ang magbibigay ng buhay na walang hanggan eh. Yung pagkaalam mo, di ba? And yet, it is those very scriptures that testify about me. Kaya sabi ng Kristo. Di ba? Yeah. And still, you are unwilling to come to me so that you may have life. I do not receive glory. Ayan na. I do not receive glory and approval from men. Nako. Ayan ang Panginoong Yahushua. Mm-hmm. Itong nangyari sa papalit daw pagka namatay yung present nilang chairman, brother, ay pinakamalakas daw eh. Hindi ba papuri yun? Ang sabi ng Kristo, I do not receive glory and approval from men. Sa ibang salin ng Biblia, I do not receive praise from men. Tsaka yun, inaaprubahan nila eh. Tanong ko, brother, yung nagsalitang yan, ewan ko sino yun eh. Tsaka yung isang katutak na ministro at mga manggagawa doon sa templo na bumabati na we love you so much daw. Ito, tanong namin sa inyo. Nasa puso niyo ba talaga yan? Yan ang tanong. O sinabihan kayo, mag-ipon kayo dyan at sabihin nyo to. Di ba? Ayun yan eh. Ito ngayon, nag-give kayo ng glory dyan sa tao na yan. Nag-give kayo ng approval sa tao na yan. Yan ba, kung ang Kristo ba gagawan nyo ng ganyan? Papayag ba siya? Ang Espiritu ba ng Kristo ganyan? Sasawayin siguro kayo, baka magalit sa inyo eh. Bakit? Sabi ng Kristo, I do not receive glory and approval from men. Yeah. Yung praise. Ito pa. Praise. Diba? But I know you and recognize that you do not have the love of God. Ayun. Wala talaga. Oo. Kaya wala. Napunta sa tao eh. Ano katunayan? Namutawi sa bibig eh. We love you very much. Diba? Pinakamamahal po namin kayo. Yan na. Dapat ang pinakamamahal natin, ang Diyos.
Ang Diyos. Sabihin mo lang. O, kung ako dyan, ano? Kung ako maggagawa niyang ano na, brother, Oh, ito lang sabihin natin, mahal po namin kayo. Period. Pero tapos na. kung nilagay mo na pinakamamahal, Naku, ito matutuwa. superlative. No, sabi ng Kristo, you and I know you, kilala ko kayo, and recognize at nakikilala ko that you do not have the love of God in yourselves. Yeah. Nako. Wala yung kayong pag-ibig sa Diyos. Oo, bakit? Hindi nyo pinakamamahal ang Diyos lalo na yung kanyang anak kung sino-sino Yeah. pinakamamahal nyo Di Yeah. ba? I have come in my Father's name and with His power, and you do not receive me. Yun. Sasabihin niya kaya nga kami iglesia ni Kristo Bakit? We receive Him. Brad, Ah. pag-receive sa Kristo, pagkakaroon ng isipan niya. Tama. Okay. Tinanggap mo. Ginagamit mo lang yung Kristo na pinakaano ka, parang ano yan, Name dropping. Oo, name drop mo lang Pero actually, hindi siya mahal mo Ang pinakamamahal nyo, yung nagbe-birthday. Baka magkelos yung tatay niyan, mag-away na naman yan. Oo, yeah, totoo yun. Di ba? Posible yun. Baka magselos yung tatay niyan, baka nag-away na yung dati, mag-aaway na naman yan ngayon. Kaya Yeah. kayo, tigil-tigilan ninyo yan kung ako sa inyo. Bakit ka mo? Hanggat maaga, tigilan niyo yan. Tigilan nyo yung pagpipraise doon sa ama, doon sa anak. Mas Yeah. maganda, walang praise. Ang praise sa Diyos. Ang Yun, praise, at kaya ang ho siya. respect kay Yahushua sa Kay Kristo. Sa kanila, pwede nyo sabihin, happy birthday po. Walang masama. Pagpalain po kayo ng Diyos. Walang masama. Pero yung, sabi nga i-glorify ninyo. Kaya yung ministrong yun, alam mo, nanguuto lang yun Ito, may kasunod pa. Ayan. Tawag ka dito, Brad. Mag-usap tayo. Yeah. Huwag ka magagalit, Yeah. So, I have come in my Father's name and with His power, and you do not receive me. Ayun, hindi mo nga tinanggap kasi hindi Bakit? mo mahal mo Because your minds are closed. Sarado isip na Yeah. Sarado na Brad. Closed na kasi Sarado kayo na. biriyan Sarado na. Lahat ng nandun. Tanungin mo na lahat ng nandun, maliban sa nakinig sa atin Oh. Lahat ng nandung bumabati, tanungin mo yan kung kilala Berean. Hindi. Hindi kilala yan. Ako, Kilala yan. Akaya, Tesalonica, Kilala lang yan, yung Akaya at saka yung Macedonia. Macedonia, yan. Pero Yan. Bereano, hindi. Bakit? Kasi mas open-minded yung Bereano. Tuloy natin, brother. Yan. But if another comes in his own name, Ayun. merong sariling pangalan yan di ba? Yeah, oo. Kamamahal nyo. His own name and with no authority, wala namang otoridad, pero sabi niya, Wala naman kamalang pangkalatan. Nang Or angkin. power except his own, Yun, yung kanya lang. yan. You will receive him and give your approval to an imposter. Nako, imposter ang tawag pala doon, kapatid na Jeriel. Kaya yung salitang pinakamamahal angkop na sabihin yun sa Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Yahushua, pero yung sa kapwa mo tao na naglilingkod din at umaasa din lang sa kaligtasan, huwag nating iukol doon kasi tayo sinanay sa ganun, kapatid na Jeriel. Tanda ko pa rito noon sa Jacksonville. Oy, huwag muna kayong lalabas mga kapatid. Babati ho tayo, walang lalabas. Sarado natin ang gate. Abay, sa pilitan, yung iba napipilitan, sabi, pupunta pa ako ng trabaho Bumati kayo, magtaas tayo ng kamay. Maligayang kaarawan. Ganun ang mga ginawa sa atin dito, brother ang sabi ng Biblia, sabi ng Kristo, but if another comes in his own name, sa pangalan niya, ano yung pangalan niya? Pangalan ng kanyang tungkulin, inagaw sa Kristo, tipi daw siya, tagapamahalang pangkalahatan. Wala naman siyang authority, with no authority or power except his own. Kanya lang yun Nang-angkin lang siya. So yung kanyang power, hindi galing sa Diyos, o hindi yung power niya sa sarili lang niya. Ang problema dyan, kapag na Erning, yung mga gullible, yung mga hindi nag-iisip. Gullible, madaling madaya, mapaniwala. Yun ang nagbibigay ng power. Totoo yun. Yun ang nagbibigay ng power. Kaya kapag po siya ay pinarusahan ng Diyos yan, makakasama ka. Bakit? Kasama ka niya Di ba? Saan? Sa hindi pagkilala sa tunay na anak ng Diyos. Yeah. Tinatawag kayo sa pangalang
Iglesia ni Cristo. Ginagamit niyo yung Kristo. Actually, ang mga ministro dyan sa programa nila pinagtatawanan pa yung pangalang Yahushua Oo, totoo yun. Di ba? Brother, Sana kilala mo sarili patawarin mo, sila ng Diyos. brother Tapos sasabihin mo pa na yung ministro nagtitinda ng kaldero, di ba? Ikaw yan, kilala mo. Pinagtatawan mo pangalan ng Diyos. O ako sa'yo, tingin na ako ng tawad ngayon. Alam mo ba ang mga taga-Israel, Brad? Kapatid na Erning, ang Israelita, kahit ngayon, ayaw nilang bigkasin yung pangalan na yun. Oo, yan. Kamat Banal na alam nila, no? kaselan. Pero, baka kasi ikaw, brother, binigkas mo, pinagtawanan mo, I hope God will pardon you for what you have said about His name. Napakabanal na pangalan nun. Kaya kita mo mga taga-Israel, ginawang tetragrammaton, tinuro din sa atin yan. Pwede mong banggitin yan, but do not mention the name of God in vain. Do not use the name of God in vain. Yung ginawa mo, brother, naku, tagilid ka dyan. Blasphemy Can yun. you believe in me? Sabi ng Kristo. When you seek and receive glory and approval from one another. Ayan. Yeah. Ikaw, ang tinatanong na dyan, ikaw yung nag-receive ng glory o approval ng tao. Oo. Ituloy mo ba yung mga ministrong yon? Hindi, ni-receive mo. Di ba? Ang sabi niya rito, sabi niya, when you receive glory and approval from one another, and yet you do not seek the glory and approval which comes from the one and only God. Yun ang dapat. Sino ang may approval? Actually, ang Kristo may approval ng Diyos Pero, Totoo. sabi ng Kristo, ayoko ng approval ninyo Sa kabila ng lahat ng yan. Yeah. Kabila ng lahat na may approval sa Diyos. Gusto ng Kristo, yung isipan niya ay Kababaang loob. Humility. Yeah. Ayan. Iyan ang wala po sa atin nung kasama pa natin yan. Nung ang nagtuturo pa sa atin noon yung mga taong yan. Nung hindi pa natin nabubuksan ang ating isip, nung tayo close-minded pa, no? Gullible pa na katulad ng niyang mga isinama niya kung saan man sila pupunta ngayon. Sabi nga, yan ang isipan. Yan ang isipan na taglay-taglay ng marami. Kaya tingnan mo, pinakikita yung mga picture, talagang kinig na pakinig. Nakanganga pa yung iba talaga. Binasa nyo ba yung binabasa niya? Siniyasat ba ninyo yung sinasabi niya na yung ba talaga ang nakasulat? Ang Kristo mismo, sabi niya, hindi ako tumatanggap na. I do not receive glory and approval from men. Sino ba yung mga nagsalitang yun? Men. Ni-receive ba? Hindi naman pumalag hindi naman tumutol yung pinupuri, brother Wala. At saka ito pa, brother, pagka naghahandog ng mga bagong kapilya, kanginong pangalan na nandoon? Naku, yan pa. Malaking pangalan doon, nakaukit doon, kaya ay nakasulat doon sa malaking tarpaulin Maraming salamat sa pinakamamahal naming kapatid at kami pinagpagawa nyo ng kapilya. Para bang galing sa bulsa niya yung pinagpagawa Alam mo, yan nga sabi nga, sabi, you're not thinking about it. Mali. Those are your money. Actually, tingnan mo yung mga raming lokal ngayon. Dito lang sa Amerika, dito lang sa tabi namin meron ditong pagsamba umuupa. Umuupa lang? Maraming mga kapatid, mga dekotse yung lang abuloy dyan, makakabili na sila. Alam mo dito, isang pamilya nakakabili ng bahay Yeah, totoo $1 million. Isang pamilya yon. Lalo na kayo kung magtutulong-tulong kayo dyan sa lokal na yan, no? Hindi lang $1 million ang kaya niyong bilhin. Pero, kayo magtutulong-tulong. Saan napupunta yung abuloy nyo? Ba't wala kayong kapilya dito? Nangungupahan lang kayo. Nangungupahan kayo. Bakit? Hindi lang isipin nila dapat dapat mag-isip ng malalim. Alam niyo, pananampalataya niyo yan. Pananampalataya din namin dati yan. Ganyan din ang pagkakilala namin noong kasama pa namin kayo. Nung sila pa yung nagtuturo. Pero ang Diyos, gumawa po ng ingay Sabi nga di ba? Iniliglig tayo Sabi nga ng kapatid na Eranio Manalo na nabubuhay pa kakatok sa atin ang pagtalikod. Hindi kumatok lang pumasok Pumasok talaga. Ang problema, sumama kayo Di ba? Yeah. Tapos nagtuturo nyo kami. Tayo daw ang tumalikod. Brad, hindi kami. Kayo. Bakit? Basahin niyo yung nasa Isaias 24 ng New International Version.
24:16. Ang tumalikod kayo dahil ang awit na dapat marinig, awit ng pagpupuri para sa righteous one. O sino inaawitan nyo ngayon? Ayan lang, hindi nga awit yan, pero praises. Diba? Praises. Yeah. So, hindi pa man Papuri. din pumupwesto yan, ha? Hindi pa pumupwesto yan, pinipraise na. Conditioning yan, Brad. Mind conditioning. Yeah. Kinokondisyon ang Kaya isipan yun, namin. open your mind. Huwag tayong padaya. Sabi nga ni Apostol Pablo, si Pablo ba yun? Huwag kayong padaya. Di ba? Mhm. Sapagkat darating muna ang pagtaliwak. Yeah, si Pablo may sabi noon. Yeah. Pablo yan di ba? Padadaya. Paano ka madadaya? Pag hindi po kayo nagbabasa. Pag Totoo wala yun. kayong alam. Alam niyo yung mga, dito lang kapatid na Erning, ha? Dito, mga pulis dito, ipo-pull over ka. Tapos sasabihin sa'yo, that's the law. Nakatapat niya abogado. Sabi nung, that's not the law. Di ba? Yung abogado, di niya kayang pipiin Pero, Yeah. pangkaraniwan, yung walang alam sa batas, kayang pipiin ng di umano may alam sa batas. Di ba? Tama. Kasi naka-uniforme. O, ayan din yan Yung mga ministro dyan, sa Biblia. Sige nga, sagutin ninyo. Bakit yung tali, tinatalian ay naging tinatala? Sige nga, paliwanag ninyo. Hindi nila sasagutin yan, brother. Matagal na natin. Malabo yan. Hindi nila. Yan ang katunayan, kapatid na Ernie. No? Na ang marami sa atin noon, nung magkakasama pa tayo, nung hindi pa sila inaalis ng Diyos dito sa hinulaang ito, na iglesia, na dati, ito naman yung iglesia yung tinayo ng Kristo Pero mali yung una, sa simula pa lang, medyo mali yung pangalan Di ba? Kasi Yeah. nga, kapatid na Ernie, noong mga panahon na yon, natural lang na magamit yun yung pangalan na yun. Kasi wala pang alam ang kapatid na Felix Manalo sa Ebreo. Wala tayong alam nun sa pangalan. Wala. Pero ngayon, kung may mga research na, katulad niya, pagka meron tayong tanong, i-google mo, meron kayong makikita. Malaking tulong. Yeah. Malaking tulong yan. So, makakaintindi tayo. Di ba? Kaya yung ginagawa po diyan sa religion na yan, sa iglesia, inupuri nyo masyado yung tagapamalang pangkalahatan nyo. Kami naman, pupunayin namin kayo. Sapagkat, ang trabaho po ng iglesia, yung pasugo ng Diyos, kapatid na Ernie, ang trabaho ng pasugo ng Diyos, Didikdiking durog. dikdiking durog yung madaling araw. Pero alam nyo, meron akong iparirinig. Ito Sige iparirinig. nga. Mapapakinggan naman ito. Pakinggan ninyo itong ministro na ito. Hindi ko kilala kung sino to pero ito yata yung namatay na Yung bago, ito yata yung namatay na. Nakasama yung asawang na COVID. Di ba? Okay. Tingnan natin ito. Pakinggan natin ito. Kasi maganda rin na naririnig natin Di ba? Tama. Yeah. Hindi Ayan. man natin makita Sila. mukha Kasi, yan. yan ang pinupuna natin yung kanilang pagtuturo Tama ba? Examining the scriptures, sabi nga. Examine natin ito. Ayan. Naman. Totoo, mula pa pinipigil na tayo. Napakaraming mga tao nagtatangkang wasakin ng iglesia. Ano nangyari? Patuloy na lumaki ang iglesia. Kaya iglesia ni Kristo, itong tagumpay nito, hindi kayang pigilin ni naman. Totoo, mula pa pinipigil na tayo. Napakaraming mga tao nagtatangkang wasakin ng iglesia. Ayan, napakaraming tao. Napakaraming tao daw. English. Brother, tayo nga nang Superlative. tayo nang wawasak kasi yan ang pasugo sa atin Yan ang trabaho natin. Wasakin, digdiking durog yung mga maling aral, yung mga bundok at mga burol na yan nga ang mga maling aral. Haka-haka. Yan. Wawasakin ng Biblia yan. Kaya nga ang salita ng Diyos, itinulad po saan? Sa tabak na may matatas pa sa tabak na dalawa ang talim. tama. Yan ang taglay-taglay ng pasugong ito. Pasensya na kayo, kami na humihawak nung tabak na yan ngayon, hindi na kayo Dati, nung magkakasama tayo, pinahawak sa atin ng Diyos yan. Pero, nung hindi na natin ginagawa yung dapat na gawin, nagyayabang na tayo, ayaw ng Diyos ng hambog, kapatid na Ernie. Ayaw ng Diyos noon, ako. Diba? Ayaw ng Diyos ng mayabang Ayan na. Unti-unti nang inalis ng Diyos yung mga dapat alisin. Actually, isang napakalaking chunk
ang naalis, ang natira, napakakaunti ng Napakakaunti. patuloy. Na yun nga ang pinangalanan ng Diyos ulit para maging mabuting mga tao. You will treat people right. We don't treat people right actually. Nung kasama pa namin kayo dyan, the Iglesia doesn't treat people right. Sinasabi lang natin, lingap. Pero meron tayong, ano tawag doon, kapatid na Erning, yung hidden agenda pag tayo Oo. nagbibigay ng tulong. Mayroon tayong ulterior motive. So, may ulterior motive ka. Hindi katulad nung iba na pag namigay, wala pong ulterior motive, paanibing ka sa kanila. No, Tama. hindi. Walang inaasahang pabalik sa kanila. Walang inaasahan, kundi talagang pagdamay, talagang Pag- pagtulong. Kaya yan ang naging ugali ng marami. Ngayon kami pumupuna. Sabi nga, ano daw ang nangyari sa akin? Sabi nga nung kamag-anak ko, nung mahal kong kamag-anak, kung Yeah. kayo makikinig. Sabi mo, ano nangyari sa iyo, pinsan? Brother, ano nangyari sa inyo? Yan ang tanong. Hindi kayo nagsiyasat eh, di ba? Tapos sasabihin sa atin, kapatid na Ernie, bumalik na kayo. Hindi. Kayo bumalik kasi umalis kayo eh. Yeah. Hindi naman kami umalis Hindi nyo naramdaman. Kasi may kapilya kayo eh. Dahil kasama nyo yung kapilya nyo, kasama nyo yung di umano'y tagapalang pangkalatan. Hindi, hindi, hindi nyo maramdamang umalis kayo. Akala nyo Yeah. kami umalis. Dahil sabi nyo, kami yung tiniwalag. Yeah, parang mga apostol tiniwalag din eh. Saan? Sa sinagoga. Yeah. Magbasa po kayo. Tignan ninyo nakasulat. Sabi ng Kristo sa kanila, ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Sa sinagoga, sabi ng Kristo, ititiwalag sila doon sa control noong Yes. Pariseo. Tama. Diba? Ano ba control ninyo? Yung mga kapila, control. Kapilya. Kaya yung itinitiwalag, binabasa na huwag tanggapin sa kanilang pagsamba. Kanila yun eh. Doon sila may control. Diyan nyo lang. Pero hindi kami itiniwalag ng Diyos doon sa iglesia na itinatag ng Kristo. Itinira kami ng Diyos. Pero inalis kayo. Kayo yung mga naging tanga ayon sa Biblia. Cross. Ano katunayan? Hindi nyo alam eh. Ang doktrina. Pero bahagi kayo ng bahagi. Di ba mga kapatid? Pinamamahagi nyo. Tapos pag tinanong kayo, Brad, paliwanag na sa akin yung pananampalataya. Hindi, kailangan ko pong tumawag ng ministro. Hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi mo kayang ipaliwanag yung sinasampalatayanan mo. At ito pa, masakit, brother. Merong nag-aya sa amin. Kami ni kapatid na Henry, inaaya kami. Kain doon sa kanila. Si Ka Henry inaaya, tapos nakakasama ako. Tapos kumain kami. Bandang uli, sabi sa amin, bumalik kami. Sabi ko, alam mo, Brad, alam mo, sister, yan sa iglesia kasi, yung ating pananampalataya, tayo lang ligtas. Alam mo, sagot, hindi ko pinaniniwalaan yun. Iglesia yun, ha? Oo. Pinanganak na iglesia yun, brother. Sa makatuwid, ito yan, kapatid na Jeriel. Marami, kung hindi man marami, maraming mga encounter kayo na ganyan ang kanilang mga sagot. Na iglesia silang nakatalapa, pero ang paniniwala ay iba na sa itinuturo nila sa iglesia. Kaya tama yun. Sabi ko nga, mabuti naman. Pero alam mo, sister, sabi ko nga, mabuti yan, pananampalataya mo, tama yan eh. Kasi tama yun eh, di ba? Tama yun eh. Pero bakit mo babalik dyan sa nagtuturo na kayo na nga maliligtas? Sabi nga, ba't ka nandyan? Di ba ang tanong? Nonsense eh. Bakit? Kasi nga, ayun natupad sa kanila. Yan yung nakasulat. Because your minds are what? Close. Ayun. Yun na masakit. Sarado, brother. Sarado isip nila. Kaya maging itong aking mga kamag-anak na mga nandiyan pa sa iglesia, no, ni chairman. Alam mo, sagot, sabi ko, magsiyasat ako kayo, magbasa kayo. Huwag yung lahat ng paniniwalaan nyo na lang kung anong sasabihin doon sa tribuna ng ministro. Ay, sagot ay, baka ako'y maligaw pa, kuya. Baka ako'y maligaw pa, tito. Sabi, ako, magsisiyasat kayo, magbasa kayo with open mind. Kailangan kayong basahin nyo sapagkat itong mga sinasabi ng mga ministro dyan, yung pabor lang sa kanila, mga saling pabor sa kanila, yung mga talata na distorted, pininiwalaan naman ninyo. Sabi nga doon sa Korinto, di ba? I will destroy the destroyer. Paano na di-destroy ang temple o ang tinutukoy yung mga tagasunod ng Kristo? Tayo, sa pamamagitan ng pagtuturo ng false doctrine. Kaya paano nyo malalamang false doctrine yan kung hindi kayo nakikinig at nagsusuri at nagbabasa? Magbasa kayo, mga kapatid. Nako, hanggat may pagkakataon. Katulad nga nung binigyan natin halimbawa, pulis.
Law Mm. enforcement. Sasabihin sa'yo, that's not the law. The law is this. Kaya meron silang tinatawag na First Amendment test. Correct. Binibidyo yung mga vlogger, Mm. binibidyo yung mga pulis. Napapahiya yung maraming pulis eh. Di ba? Bakit? Kasi nga, marunong sa batas. Ganun din yung mga religious leader. Mag-aangkin yan. Sila ang spokesperson ng Diyos. Kaya Yeah. alam nila yung batas sa Biblia. Hindi. Alam nila yan. Alam natin. Pero magbuti rin siya sa atin yun. Baka, sabi nga baka maligaw kami. Brother, hindi ka baka maligaw. Naligaw ka na nga eh. Di ba? Hindi baka maligaw. Naligaw ka na nga eh. Yung Bakit? paniniwala mong yan ay kahayagang naligaw ka na. Exactly. Kapagkat sasabihin mong baka kami maligaw, naligaw ka na nga eh. Yung paniniwalang yan. Kailangan po, sabi nga ng Apostol Pablo kay Timoteo, ikaw ay magbasa, ikaw ay mangaral ng aral ng Panginoon Diyos na natutunan mo sa akin. Sapagkat yun ang tama eh. Kaya ang tanong natin sa ating mga kaibigang nandiyan pa, yung mga sumama doon sa leader, tayo na lang naiwang nagpatuloy, kukunti sa bila. Mga kapatid, kayo ho ba, kailan kayo magsisiyasat? Kailan kayo magtatanong, teka muna, ang lahat bang tinuturo ba nito, biblical pa kaya ito? Baka ito list na sa Biblia. Baka ang sinusunod na natin ay ginagamit nila ang pangalang Kristo o Jesus, ang tawag nila kay Yahushua. Pero ang totoo, sila na ang ating sinusunod. Di ba yan ang nasa Biblia na nangyari sa unang iglesia ni Kristo, noon na galing din sa loob, galing din sa mga pinuno ninyo, ang magtatalikod sa unang iglesia at pasusunurin sa kanilang hulihan. Gaano ang bilang? Marami ang susunod sa kanilang hulihan. Kaya hindi katakataka, kapatid na Jeriel, na nang tayo iniwan nila, mas marami sumunod doon sa leader sapagkat nauulit lang ang nangyari sa unang iglesia doon sa Jerusalem na itinatag ng Kristo, na magkaroon na ng apostasy, nagkaroon ng pagtalikod, mas marami ang sumunod doon sa mga bulaang mga ngaral kaysa pagsunod sa aral ng mga apostol, kapatid na Jeriel. Kapatid na Erning, kaya mahirap nilang ma-detect yan kasi nandun yung social life no? Yan, nandun yung socialization. May nakikita silang kapilya, templo, ano pa man. Nariyan eh. Tapos alam mo, mga ano pa nila na mga salita na ibinibenta na ng Katoliko, matutuyo na ang Katoliko. Alam niyo yung mga salitang yan. Propaganda yan. Propaganda yan eh. Nakita niyo ba yung kanina lang yun? O kaya kanina lang yun. Dito. Yeah. Pero, sa conclave. yung conclave, nung pumuti na yung usok. Nakita niyo hupit na doon sa ground. Ang dami nun. Marami pang nasa labas. Iba't ibang bansa yun. Yeah. Yung iglesia po, magyayabang yan. Ayun niya ay nasa 195 countries and territories. Oo, ganun ang pagyayabang. Tapos tignan mo yung pasugo. Naku, meron sa Greece. Nakasuot sila ng Greek na damit. Pag kinlose up mo, bakit yung Greek mukhang Pilipino? Propaganda. Yan lang mahirap eh. Pilipino rin, pero kanina may pinakita na naman na black person, no? Na nakikinig, naka-Amerikana, black. Amerikana, yeah. Ilan yan, di ba? Pero tingnan nyo yung Katolisismo. Huwag nyo sabihin, tuyot sila. Actually, ang natutuyo, kayo na eh. Di ba? Sila na. Kayo natutuyo eh. Bakit? Ilan talaga yung mana ilan ba capacity ng templo nila? Brother. Alam ko yata, 5,000 ba ang capacity ng templo? 5,000? O sige, 5,000. Sa tingin mo doon, marami. Yung Philippine Arena, sabi pa nung siya, ang dami. Siyempre. Napuno kayo dyan eh. Di ba? Natipong kayo dyan eh. Pero, ikumpara ninyo, ilang porsyento kayo sa ibang reliyon. Maliit ang bilang nila. Ito lang, brother eh. Paminsan-minsan siguro sa loob ng isang taon nakakita ako ng isang sasakyan may plug ng iglesia. Yun lang. Yun lang. Pero dati, nung tayo na kasama pa natin sila, nung tayo magkakasama pa, nung kasama pa sila sa tunay na iglesia, no? Lagi ka nakakakita.
Pero pagka inihalubilo mo na sa maraming tao, wala ka nang makita. Wala na. So, wag niyo ipagmalaki, napakalaki ninyo. No, it's not. You're not that big. Okay? Ikalawa, hindi niyo nang pinagmamalaki. Sabi nga, if you're going to boast about something, boast that you know me. Yun ang sabi Mhm. ng Diyos, di ba? Yan sabi. Yan, So, nasulat kilala eh. niyo ako. Parang hindi niyo kilala ang Diyos eh. Hindi niyo nga alam pangalan eh. Yeah. Kasi para makilala mo, alam mo sa tao, ang isang tao, kilala ko yan. O sige, ano pangalan yan? Hindi ko alam eh. Paano mo naging kilala? Hindi Yeah. mo pa alam pangalan. Kilala ko ang Diyos. Ano pangalan ng Diyos? Hindi ko alam eh. Wala naman siyang pangalan eh. Diyos. Father. Ako nga. Brother, may pangalan ng Diyos. Tetragrammaton. Ayaw lang bigkasin ng mga Hudyo. Yo. Kaya sabi ng Hudyo, this is the name of God. I will spell it, but I will not pronounce it. Sabi ng rabbi. Sabi ng rabay, ano? Bakit? Ayaw niya eh, bawal eh. Pero may pangalan. Pangalan. Sabi ng Nabibigkas. ministro, yung ministrong Amerikano dito, di ba? Sabi ng ministro, God has many names. Oh, ganda pakinggan. But Hmm. He has no personal name. Oh? Ano yung tetragrammaton? Hindi ba personal name niya yun? Di ba personal name yun? Bakit tinawag? Pinag-aralan natin yan sa ministeryo. Tetragrammaton. Sa English nga, YHVH, di ba? Pero Mhm. hindi YHVH. Na matuklasan natin, hindi pala YHVH yun eh. Ano yun? Yad Hey Wow Hey. Yun. Hebrew letters. Yun ang tama. Ang Yad- pagbasa mula kanan papuntang kaliwa. Oo. Kaya yung Yad Hey Wow Hey, yung pangalan ng Diyos, sa tanak mo makikita karamihan. Kapatid na So, yan. Sa tama. tanak. Bakit nasa tanak? Kasi nga, no, yung bagong tipan, no, hindi tinatanggap ng mga Hudyo. Kaya, kung meron man kayong isa pang pag-aaralan, na ang sabi dito sa isa pang pag-aaral natin sa susunod, sabi ng tagapamahalang pangkalatan dati, kung meron nagsabi dito, ang Israel, hindi na bayan ng Diyos. Oh, ganun. Yan ba napakinggan na ninyo sa pagtuturo nila? Unahin nyo yan. Ang Israel, hindi na raw bayan ng Diyos. Tayo na ang bayan ng Diyos. Oy, brother, Okay na. pagbalik ng anak ng Diyos, pag touchdown ng paa niya sa lupa, saang bahagi ng lupa o ng mundo bababa? Yan ang Sa tanong. diliman. Sa diliman. Sa diliman. Ako, madilim dyan. Hindi pupunta yun doon, brother. Hindi na diliman yung kadilim. Di ba? Hindi yan. Basahin nyo. Kung paano siya umakyat, ganon din siya bababa. Saan siya umakyat? Sa bundok ng mga olibo, doon din siya papatak eh. Nakasulat yun sa Biblia. Kung siya lang pumalis, doon siya babalik. Di ba? Sa Israel, hindi sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin. One thing. Kaya wag niyo sabihin ng Israel, sabi nga, nabasa na ba ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo na tayo, mga hintil, hindi tayo Hudyo, tayo, yung mga ligaw na sanga ng olibo, alam ba niyo yun? Hindi alam ng mga ministro yan, Brad. Hindi nila tinuturo yata yan eh. Tinuturo yan. Yung mga ministro, nag-aaral pa kunyari. Una, yung pagka-ministro nyo, may bayad yan eh. Kaya ako, gumraduate ako dyan sa eskwela nyo, hindi nyo pwedeng tanggalin ang pagka-ministro ko dahil bayad ako. Ha? Diyos sa inyo, ayoko na. Pero ang pagka-ministro ko, ang Diyos ang may bigay. Kaya yan tayo, kapatid na Erning, di ba? Tama. Yan ang sinasampalatayanan natin. Pero Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po ay alas 10:04 na at umaasa tayo ng ating mga tagapakinig ay nakinabang una. Nakaluwalhati sana itong ating ginawang ito sa ating Panginoon Diyos. Tayo po'y mananalangin po muna. At teka muna, bago yan, kapatid na Erning, huwag muna, sandali. Batiin na rin natin ng happy birthday. Happy birthday sa iyo, brother, ha? Sige, happy birthday na rin sa kanya. Happy birthday. Sa October, happy birthday na rin doon sa tatay mo. Sige. Walang masamang bumati happy birthday, ano? Oh, yeah. Tama. Pero hindi ka namin pupurihin. Okay? Pupunahin. O sige, mananalangin na po muna tayo. Ama namin, Yahuwah, marami pong salamat. Sapagkat patuloy mong binubuksan ang isipan namin para makita namin ang katotohanan mo na ang dapat naming maging isipan ay yung isipan ng iyong bugtong na anak. Maaari kaming magmahalan,
maaari kaming magbatian. Pero hindi hihigit sa pagmamahal namin sa iyo at sa pagmamahal namin sa iyong bugtong na anak. Amen. Tulungan mo po sana kami na kami laging makaalam ng katotohanan na maibahagi namin sa publiko, lalo na po doon sa mga nag-iwan sa iyong banal na iglesia. Mga tinawag mo rin sila. Subalit, nang dumaan na ang pagsubok, nung subukin mo na sa apoy ang iyong mga anak sa huling araw, marami ang hindi nakapasa. Tulungan mo po sana na magbalikwas ang marami sa kanila at maunawaan ang ipinaunawa mo. Hindi kami kaaway. Nagmamalasakit din kami. Pero ang pagmamalasakit namin, meron din pong hangganan sa kanilang isipan. Sana maalis ang isipan nilang hindi nila kami kapatid. Itinakwil kami. Sana po, Ama, mawala na sa kanilang isipan. Kundi ang lahat ng tao sa mundo. Ano man ang relihiyon at pananampalataya, patuloy na magmahalan at magmalasakitan at magbigay ng kanilang nalalaman at pag-aralan ang mga aral mo kung ano ang talagang tapat na sampalatayanan. Ama, sumasampalataya kami, tinanggap mo ang aming panalangin, pabasbasan mo lahat ng mga pinuno ng mga bansa, mga pinuno ng mga relihiyon at ang mga sumasampalataya. Alam namin na kaligtasan ay may iba't ibang bahagi. Tulungan mo po sana lahat kami makasama doon sa pagtubos ng bugtong na anak mo ng kanyang dugo. Makasama kaming sasalubong sa kanya sa alapaan at maging sana ang mga kamag-anak at mahal namin sa buhay kasama doon. Sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Sige po. Okay. Good O night. sige. Magandang gabi at hanggang sa muli. Good Kapatid night na po sa Jeriel, lahat. Okay po. mga kapatid.